nanay na ipapakilala namin sa inyo. Sikat sa buong bayan ng Paco Roman sa Nueva Ecija. Dahil bukod sa pagmamayari niya ang pinakamalawak na palayan doon, abay siya din daw ang may napakatabang puso. Gumagawa lamang ng daing noon si Nanay Feli, pero kasabay ng pag-angat ng kanyang buhay at pag-aari ng ekta-ektaryang lupa, abay libo-libong kababayan din ang gumanda ang buhay nang dahil sa kanya. Kaya nga, narito ang ating regalo sa Nanay ng Bayan. Maski mga tiga-tiga sa ang lugar, ayun, pag nakilala ko, nanay na rin ang tawag sa akin. Dito sa Barangay Paco Roman, Rizal, Nueva Ecija, isang babae ang iginagalang ng lahat ng kanyang mga kababayan. Hindi lamang kapitbahay, kabarangay at kaibigan ang turing sa kanya, kundi isang nanay. Siya si Nanay Feli Gabaon. Maganda naman po siya sa mga makisama sa mga tao dito. Lahat naman po ng aming pangangailangan, lalo na sa mga emergency, lumapit kina nanay, ayos naman ako. Nagpupursige sa pagtatrabaho, kaya't ngayon ay asensado na ang kanyang buhay. At dahil dyan, talagang naks naman si nanay. Kwento ni Nanay Feli sa Rated K, ang buhay niya noon ay malayong malayo sa buhay na tinatamasa niya ngayon. Pampito sa 14 lang naman na magkakapatid si Feli. Sa edad 23, siya ay nag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. 5 ang kanilang anak ng kanyang mister na si Candido. At dahil pangunguriente lamang ng isda noon ang pinagkakakitaan ng asawa, tumutulong si Nanay Feli sa paghahanap buhay. Pagbuburo at pagdadaing ng isda ang dati ikinabubuhay ni Nanay Feli. At kahit na siya'y asensado na, aba, patuloy pa rin niya itong ginagawa, hindi ba Nanay Feli, ano? Opo, totoo yun. Bakit mo ginagawa yun at tuloy-tuloy pa rin? Parang nakaugalihan ko na at naging pambisyo ko na. Yung magburo at magdaing. Hindi ko malimutan yung mga unang araw namin. Kumbaga yan ang first love mo na Dito ko naramdaman na medyo nakatulong sa aming pamumuhay. Sinubukan din ni Nanay Feli na magtrabaho bilang tagagapas ng palay. At ang kinikita ay masinop niyang inipon hanggang sa ito'y mapalago at makabili ng sariling palayan. Hindi naman nagtagal, ang 1 hektaryang lupain na kanyang naipundar ay lumawak ng lumawak. Kung dati ay walang sariling lupa si Nanay Feli, nako, ibahin niyo siya ngayon. Ang nakikita ninyo sa aking likuran ay 8 hektarya lang naman sa kabuuang 140 hektarya na kanyang pagmamayari dito sa Nueva Ecija. Mukhang pumatok ang pagdadaing ninyo at pagbuburo dahil umasenso kayo ng husto. Iawa ng Diyos naman sa pagtitiis, tipid-tipid, ganun. Kahit ano na dyan, iniipon-ipon, saka unti-unti, naparami rin. Naparami? Oo. Asensado na. Gusto ko hiramin ang higaw mo. Pwede naman. Ang ganda ng higaw, Diyos ko. Alam mo naman, nung mga unang araw, nagtiis na akong hirap. Nung medyo meron naman na at malalaki na yung mga anak, nakabili ko Kayo din naman. kailangan yung sarili mo naman, di ba? Oo. Kasabay ng paglawak ng kanyang lupain, unti-unting nagbago ang buhay ni Nanay Feli. Nakapagpatayo ng sariling bahay, kiskisa ng palay, babuyan at itikan. Nakabili na rin ng mga magagarang sasakyan at higit sa lahat ng kanyang 5 anak, pawang mga profesional. Buhat noon hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang tumutulong kahit sa amin, sa mga ibang tao. Kahit na sinong lumapit, kanya pa rin tinutulungan. Saan po nagsimula yung nanay ang tawag sa inyo ng buong barangay? Gawa nung araw, nung medyo nakaangat-angat kami ng buhay, halos lahat ng tao naman dito, nakilala ko kaya nanay. Maski mga tiga-tiga sa aming lugar, ayun, pag nakilala ko, nanay na rin ang tawag sa akin. Sabihin nyo naman sa amin, dahil baka marami dyan ang mga nagdadaing, nagbuburo din,
Naghihirap, baka akala nila wala na silang pag-asang maging kasing rangyan ninyo ngayon. Alam mo yan, tiyaga-tiyaga nga, tipid-tipid, kung kikita ka ng 10 piso, gagasta ka ng 11, hindi ka mauunlad. Kinakailangan, pag kumita ka ng 10, maaaring 8 lang ang gastusin mo, pero may 2. Para yun ay maaaring dumami rin. At dahil palaging bukas sa pagtulong si Nanay Feli, takbuhan siya ng mga kabarangay. Problema man yan sa pera o sa trabahong mapapasukan. May mga pinapaaral din o scholar si Nanay Feli. Siya si Joseph Aduan o Tux, isa sa 20 tauhan ni Nanay Feli na kanyang pinag-aaral ng libre. Nagkakilala kami noon, sabi niya, dito ka na lang sa akin, pag-aaralan kita, sabi, para may katulong ako dito kahit Sabado at Linggo lang. Bilang ganti, pinaghuhusay ni Tux ang trabaho at sinisikap na laging makakuha ng matataas na grado sa eskwela. Nagpatayo din si Nanay Feli ng simbahan para sa mga kabarangay. Dekada 80 nang ipatayo ni Nanay Feli ang simbahang ito ng San Isidro Labrador na siyang patron ng mga magsasaka. Para kasi daw sa kanya, ito na ang kanyang pagpalit o pagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na naibigay sa kanya ng langit. Tunay na kahanga-hanga si Nanay Feli. Isa siyang buhay na patunay na ang pagiging nanay ay hindi lamang nakakulong sa 4 na sulok ng tahanan, kundi maaari ring maging liwanag sa buhay ng kanyang buong bayan.